kayo na ha, as in may label na kayo, magjowa na kayong dalawa. And tinatanong na niya kung ano talaga yung goal mo sa life mo, kung sasabihin mo na ganun. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit your notification bell para being updated if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homolas TV! Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na! So, for today's vlog is meron na naman tayong panibagong topic, panibagong sharing, panibagong kalaman, panibagong katatawanan, Charla. Mga tinatanong ng ka-LDR mo kung talagang seryoso siya sa'yo. So, check it out! 3 hours later. So, doon na tayo sa number 1. Number 1 is, what's your plan for the future? Pero meron namang mga ibang seryosong afam, lalo-lalo na doon sa mga dating sites na, kumbaga, sinasabi na niya doon sa dating sites, yung sa profile niya na, bali sinusulat na niya na doon lahat ng plano niya, ganyan. So, kumbaga kung ikaw, kapag siya yung unang nag-message sa'yo, mga pips ha, kumbaga, kapag siya yung unang nag-message sa'yo, so, hindi naman siya malibog ha, meaning na-attract siya sa'yo, meaning nagkakaroon siya ng interest sa'yo, kaya min-message ka niya. And, yung mga tinatanong niya na ganito na, what's your plan for the future, is isang sign niya siya, mga pips ha, na seryoso siya kasi tandaan yung mga pips ha, yung malibog na afam, hindi kanya tinatanong kung ano yung plano mo for the future. Number 2 is, are you willing to relocate to other countries? So ito, relate ako dito mga pips ha, kasi kumbaga after na-meet ko na si Banana nito, before talaga, nag-meet na kami ni Banana, then natanong na niya to sa akin kasi nakapili na siya na ako na talaga yung nakasungkit ng ng saging. kumbaga sabi niya dati na yung he made his choice na ako na raw yung ganito, ganyan. So, tinanong na niya ako na kung willing ba ako na mag-relocate sa other countries. Siyempre, sagot ko naman na oo, siyempre willing naman ako. Pero meron naman kasing ibang babae na kumbaga nakikipag-chat sila sa mga foreigner, pero hindi sila, kumbaga, wala yung willingness na mag-migrate sa other country. Three is, ito yung pangatlong tinatanong niya sa'yo mga pips ha, na, is there any way to help you? Kumbaga siya yung kusang nag-i-initiate na nagtatanong kung anong pwede niyang gawin para makatulong sa'yo. Kung for example, sa ganito mga pips ha, na, lalo na for example, katong ngayong pandemic, meron akong isang viewer na German yung boyfriend niya. And gusto niyang magtayo ng sari-sari store. Kahit a small business lang or online store ba yan. Mga ganyan. So, ayun. Tinanong siya ng AFAM na kung ano yung pwede niyang may tulong, ganyan. Yung financially, syempre. Yun lang naman talaga pwede may tulong, no? Pwede nila may tulong yung support, yun. Pero yung sa financial na tulong mga pis yun. Siya yung nag-o-offer sa iyo ha. Kumbaga tutulungan ka niya para at least magkaroon ka ng sarili mong income kahit maliit man ito. Mayroong mga afam na ganyan mga pips ha. So isang sign din yan mga pips kapag tinatanong ka niya kung ano yung other way na makakatulong siya sa iyo. So isang sign na seryoso siya. Number 4 is kinukumusta niya palagi ang araw mo. Pansinin niyo yung mga malilibog mga pips ha. Wala yung pakialam kung anong nangyari sa'yo that day, mga pips ha? Wala siyang pakialam. Kung wala din siyang pakialam sa family mo, basta wala ka siyang pakialam. Yung kinukumusta niyo yung araw mo, kinukumusta niya yung family mo, mama mo, papa mo, ganyan. So, yung kinukumusta ka niya palagi, kinukumusta niya yung araw mo, and isang sign din yan na seryoso siya. Kasi yung mga malilibog mga pips, kinukumusta lang yan mga pips kung ano yung suot mo. So, number 6 is, are you willing to travel alone? So, ito yung pinaka-importante mga pips. So, bali, tinanong din ako ni Banana nito dati ha. Pero nag-travel naman kami together. Pero kumbaga, after na niya akong dinala sa country niya, and ako na lang talaga mag-isa umuwi. So, I have no choice. Yun ang mga pips. So, wala na talaga akong other choice kasi syempre, isa lang yung ticket. Yung ticket ko lang pabalik. At kailangan kong bumalik ng Pinas kasi nga,
tourist visa lang yung in-apply ko dati, which is valid for 3 months lang siya. So, kailangan ko talaga bumalik na Pinas. So, meron din mga AFAM na hindi sila pupunta ng Pinas, mga pips ha. Pero ikaw yung pupunta sa country niya and pero siya yung gagastos sa lahat ha. Nangyari to sa isang friend ko na Swedish, yung guy. And ang guy hindi pumunta sa Pinas, yun. Bale, sinuportahan niya yung friend ko. Nagpapadala siya ng mga gastusin sa visa, mga ganyan. And pinatravel niya muna yung friend ko sa Thailand para at least magkaroon siya ng experience kung paano mag-travel. Kasi malayo ang Sweden. Kaya yun. So, serious naman siya talaga mga pips ha. Kaso, hindi lang talaga siya makaprocess para pumunta ng Pinas dahil sa trabaho niya. And yun, hanggang ngayon is nagsasama pa din sila. And kumbaga ano yan ha, pero mga pips, kumbaga magte-take ka talaga ng risk. Kasi ikaw yung pupunta sa country niya. So, pag ganyan mga pips ha, isang tip sa inyo is, pag ganyan, ikaw yung pinapunta sa country ng AFAM, siya yung gagastos. Ito lang yung kailangan mong gawin na kailangan kumbaga may sarili ka ding pera na ilagay sa bank account mo kasi just in case na hindi naman natin hinihiling na may mangyaring masama, just in case na hindi kayo mag-click or hindi kayo magiging compatible pagdating mo dun sa country niya and may mangyari na hindi inaasahan, so at least may sarili kang pera na pwede mong magamit kapag gusto mong bumalik ng Pinas. So, yun lang yung vlog natin for today mga pips ha. I hope may nakuha kayong aral. And hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Katie and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi